Kinig, hindi titikom, kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping long-term relationship. Sus! Naghahangad ng mahabang relasyon pero yung pasensya niya mas maikli pa sa sinturon. Diba? Huwag kang maghangad ng mahabang-mahaba kung ikaw naman mismo wala kang tiyaga. Kilala mo yung sarili mo, alam mo na hindi ka pang long term. Char. Inusgahan agad ni B-Boy. Alam mo, BB, no, wala rin naman talagang basihan kung susukat ba yan sa haba ng pagsasamahan, 'di ba? Hindi yan nakadepende sa haba ng pinagsamahan ninyong dalawa. Minsan, nasa kung papaano mo siya or paano kanya trinato, 'di ba? Kasi parang ano yan parang birthday mo at kamatayan mo sa lapida, ganyan. Gusto mo yun? May lapida ka na, buhay ka pa. Hindi, di ba kapag nakita mo yung dalawang date sa isang lapida ng taong namatay na, di ba makikita mo dun yung birthday niya dash yung araw ng kamatayan niya. So doon mo makikita sa pagitan kung ano nga ba yung ganda ng inyong pinagsamahan, 'di ba? Kung paano mo siya trinato bilang partner mo, 'di ba? So wala 'yan doon sa haba ng pinagsamahan ninyong dalawa. Nasa kung paano mo siya trinato at inalagaan. Yun. Hindi siya makarelate, hindi siya inalagaan. 'Di ba? Kasi yung iba diyan nagtagal kasi noong una super okay pa, 'di ba? Parang wow, this is it. Ito na yung Lord. Ito na yung matagal ko nang pinapanalangin sa iyo. Ito na yung taong papakasalan ko. Ito na yung taong makakasama ko habang buhay. Super green flag lahat. Wala akong nakikitang mali. Ito talaga yung perfect relationship na hinahanap ko. Pero nung tumagal na, doon lumabas yung tunay na kulay. Nakakalungkot, no? Na bakit mo pa pinatagal? Sana una pa lang pinakita mo na sa akin yan. Uy, pinakita ko naman talaga sa iyo nung una pa lang Char. Hindi, yung totoo mong kulay, yung totoo mong ugali. Bakit mo pa pinaabot hanggang dito? Bakit mo pa pinaabot ng 5 taon, 10 taon bago mo pinakita sa akin yung tunay mong ugali? Ganyan ka pala. Ang basa mo pala sa butike. Char. Kakainis. Diba kumbaga kahit gaano pa kayo katagal, mababaliwala at mababaliwala yan kapag meron kang hindi magandang asal. Diba regardless kung umabot tayo ng 15 years, kung sa loob naman ng 15 years na yon ay pagdurusa at lungkot lang yung naranasan ko sa piling mo. Diba baliwala yun. Hindi amazing ang 15 years of grief. Hindi amazing ang 15 years of sadness. Taon lang yun. Yun na nga Sa loob ng 15 taon na yun ng pagsasamahan natin, wala akong ibang maalala kundi kalungkutan. Sa loob ng mahabang panahon na yun, puro lang tayo away, puro lang tayo bangayan. Kumbaga, hindi tayo okay. Period. Hindi tayo swak, hindi tayo match, hindi tayo, alam mo yun, a combination of perfect couple. So bottom line, ikaw bilang partner, huwag kang makampante. Dapat nandun pa rin yung consistency kahit anong mangyari. Kahit abutin kayo ng pagputi ng buhok, paglagas ng ngipin. Diba dapat andun pa rin yung consistency mo. Nandun pa rin yung ugaling pinakita mo sa kanya nung nagsisimula pa lang kayo. Kasi isa yun sa mga sekreto para tumagal yung relasyon ninyong dalawa. And again, hindi po valid yung bilang ng taon ng pinagsamahan nyo para hindi ka iwan ng taong mahal mo. Regardless of the years, kapag sawa na yan sa'yo, sawa na yan sa ugali mo, iiwan at iiwan ka niyan, masisira at masisira yung pinagsamahan ninyo.
Hindi niyan panghihinayangan yung bilang ng taon ng pinagsamahan nyo kung hindi mo siya ituturing ng makatao or sa hinaba-haba ng relasyon ninyo, unti-unti kang nawawalan sa kanya ng respeto. Burado lahat yun. In fact, manghihinayang siya hindi sa nawala ka sa buhay niya. Hindi kanya panghihinayangan. Ang panghihinayangan niya ay yung mga taon na lumipas habang kasama ka niya. Kasi those are the years na kung wala ka sa buhay niya, posibleng nakahanap siya ng iba ng mas better sa'yo. Kaya, di ba, yung iba nga, hindi lang basta long term yung relasyon. Kumbaga mas lumalim pa yung pinagsamahan nila kasi yung iba kinasal na, nagkaanak na, bumuo na ng sariling pamilya. Pero ano nangyari? Naghiwalay pa rin. Hindi po assurance yung kasal, yung anak, yung puro lang salita. Pero kung hindi mo talaga sinasamahan ng gawa, wala talaga. Mapupunta lahat yan sa wala. Hindi basihan nyo na pagdaanan nyo na yung unang taon, pangalawang taon, ikatlong taon. Diba? Maris Racal tsaka Rico Blanco. Charot. Nag-name draft ng couple. Diba? Regardless of the years, kapag feeling nyo sa isa't isa, hindi na kayo. Kaya ikaw, sasabihin ko ulit sa'yo, no, wag kang makakampante. Hindi rin sapat yung porket engaged na kayong dalawa, kayo na talaga. Diba? May mga engaged pong naghihiwalay pa rin. Kasal nga naghihiwalay, diba? Kayo pa kaya na engaged pa lang? Hindi porket nasuotan mo na or nasuotan ka na ng singsing sa daliri mo, hindi mo na siya maayos na ituturing. Diba? Hindi yun parang insurance na, ay, engaged na kami. Kami na talaga kahit anong gawin ko dito. Hindi na ako iiwan nito. Hindi po ganun yun. Well, no, technically, normal naman talaga sa isang relasyon na magkakamali at magkakamali kayo along the way. At hindi yun maiiwasan. Diba? Normal yun. There is no such a perfect partner. Pero ang mahalaga dito is kung paano ka mag-a-adjust sa sarili mo at sa partner mo para mas magtagal kayo. Kung paano mo babaguhin yung mga ayaw niya sa'yo, kung paano mo aayusin or itatama yung mga pagkakamali mo. Ginawa mo na nung una tapos paulit-ulit mong ginagawa sa loob ng maraming taon. Nakakasawa yun. Pero kung ikaw yung nagkamali nung una at pinagsisihan mo yun, binago mo yung ayaw ng partner mo, well, there's a chance na mas humaba pa talaga yung inyong relasyon. Diba? Kung nakikita mo yung sarili mo sa partner mo ngayon, kung sino man yung ka-holding hands mo ngayon, kung sino man yung kayakap mo sa kamang yan, diba? Swerte mo, no? But I can promise you a safe and smooth journey. For sure, it's gonna be a rocky road. It will be an experience of, grief, happiness, halo-halo yan. Marami kayong pagdadaanan. At dyan din masusubok kung paano mas pagtitibayin ng panahon yung relasyon ninyong dalawa. And at the end of the day, choice nyo pa rin kung pipiliin nyo ang isa't isa. O basta ako, pag naging jowa mo ako, yes, friend, ayokong kumapit sa'yo. Gusto ko, ikaw ang kumapit sa'kin. Ganon, kasi alam kong kahit anong mangyari, hindi mo ko bibitawan. Kahit na ang dami kong mali, pagkukulang, alam ko hindi mo ko bibitawan kasi ikaw yung nakakapit sa'kin. Nag-inarte, nakakainis. Sus! Alam ko namang kahit ganun, bibitawan mo pa rin ako eh. Okay lang naman sa akin. Oo, alam ko namang ayaw mo na sa akin. Iniintay mo lang na ako yung bumitaw para ako yung masama sa kwento mo. Diba? Ganyan kay. Pa-victim kay, kala mo wala kang pagkakamali, kala mo perfect mo. May pinaparinggan si Biboy Biboy. Ilag, baka tamaan ka. Kala mo naman talaga may jowa, nakakainis. Tsaka, kayo no, ikaw, kung meron kang kasalukuyang jowa ngayon, kung feeling mo matagal na yung 1 month, nek-nek mo.
Diba? Hindi mo pa alam kung anong kulay ng singit niyan. Masyado pang maaga. Oo, masyado pang maaga yung 1 month. Wag kang pakasigurado na hindi ka naiiwan ng taong yan. Diba? Mas palalimin nyo pa, mas pahabain nyo pa yung relasyon ninyo. And this is a note ha, para sa'yo. Huwag mong hilingin na magkaroon ng long-term relationship sa taong kasama mo ngayon, sa taong mahal mo ngayon. Dapat mas gustuhin mong siya na talaga habang buhay, diba? Hanggang mamatay yan, hanggang hukay. Diba? Mas nakakakilig kaya yun. Mas promise din mo, hindi ka iiwan yan pag yun yung sinabi mo sa kanya. Puro pakilig lang pala, diba? Huwag ka dun sa huwag ka dun sa partner mo or jowa mo na kapag pinakilala ka sa mga kaibigan niya, ang pakilala sa'yo, uy pre, shota ako nga pala. Proud na proud pa ang loko. Hindi alam ang ibig sabihin ng shota. Diba? Shota means short time. Panandalian lang, trial. Maka-cancel din yung subscription yan kapag hindi mo maintain. Wala kang consistency. Huwag ganon. Diba? Sabihin mo, misis ko nga pala, mister ko nga pala, kahit di pa kayo kasal, diba? Ganon ka dapat kayabang. Ay nako, basta ako masisigurado ko sa'yo na pang long term ako. Pang long term, si B-Boy Bibo. Oo, kasama kita hanggang sa pagtanda ko. Pagtanda mo, promise, ako pa mismo magkikis-kis nung postiso mo sa baso. Ang dugyot ni B-Boy. O bakit? Diba magandang bonding nga yan. Diba bago tayo matulog sasabihin ko, babe, akin yung postiso mo, medyo nangangalingaso. Babad natin sa baso. At least diba hindi kanya makakagat. Rar. Well, anyways, yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah.